Nanindigan ng palasyo na issue ng national security ang di umano'y pagbabanta ni VP Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at ng kanyang pamilya. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi po ito simpleng grave threat dahil mismo ang head of state ang pinagbantaan ng bise. Matatanda ang mainit na naging debate sa impeachment trial kaugnay sa video ng live stream ng sinasabing pagbabanta ng bise sa Pangulo. It was the Vice President who admitted in this video. Mismo ang abogado niya ang nag-justify kung bakit niya nasabi ang ganong klaseng mga salita. Unconventional, hindi normal na pagkilos at pananalita o pag-react. Ang burden of evidence ay nag-shift sa tao na umamin na siya ay magpapapatay. Kahapon ginit ni VP Sara na wala namang ebidensya ang impeachment complaint laban sa kanya. Paulit-ulit lamang daw niya ang sinasabi tungkol sa umano'y banta niya. Invento rin daw ang naratibo tungkol sa umano'y pagkuha niya ng assassin. Pero tanong ni Yusek Castro sa bise, naniniwala raw ba si VP Sara na wala siyang ginawang pagbabanta kahit pa narinig ng lahat ang mga sinabi niya sa live stream. Katawa-tawa rin daw ang argumento ng kanyang mga abogado na hindi sina PBBM ang pinupuntirya ng mga pahayag ng bise. It is our position that the statements made by the Vice President were not threats in the first place. That's why we were categorizing it as a mere response to a Q&A, number one. Number two, it was never aimed directly at BBM, FL, and the former speaker. In other words, had they not watched the video, for example, they wouldn't have known about it. Isang katawa-tawa ang ganyang mga pahayag. Unang-una, hindi ito lihim. Lahat ng tao halos nakapanood. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Again, hindi ito simpleng grave threats. Sa grave threats, kahit hindi kaharap yung taong pinagbantaan, basta nalaman niya, consummated ang crime. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.